Nay gamay. Okay, pulul na. Ay, bali. Ah, lukas ang okay na. Butonis unom. Bago full wheel boy butonis isa kamkil. Ayan, sinimulan ko ng paggawa ng design sa ating sliding gate, no. So, yung details dito mga kamukil, yung manhole magiging sliding din yan, pero maiiwan tong pinaka main gate niya, main body niya. Magiging sliding din yan. Pagka lalabas yung sasakyan, mau-open lahat, no. So, mangyayari dito, maglalagay tayo ng gulong niya dito sa taas, no, na siyang hahawak dito. Kapag i-open natin tong manhole na to, itutulak natin, ito yung magiging guide niya dito. Maglalagay tayo, no, lagay tayo ng bearing dito. Yun yung details dito para double slide to. Kapag tao lang lalabas, sliding pa rin, no? Hindi siya butterfly, sliding pa rin siya. Pagka buong sasakyan o sasakyan yung lalabas, maglalagay tayo ng lock dito. Pag lock dito, hihilain lang to buo, no. Magiging sliding siya, double sliding to mga kamukil, yung pagkabanat natin dito. Katalunan project to. Okay, pagkatapos nito siguro bukas mapupurma ko na to. Design na lang yung ginagawa ko ngayon, design, no. Sa baba sarado yan lahat papunta dyan, tapos magkakaroon tayo ng kunting opening sa taas, no. And then dito sa gilid, para sa pag nasa labas kasi kailangan madukot yung lock nasa loob, no. Ganun yung pagka-estilo natin dito. Maglalagay tayo ng kunting opening dyan o rihas para madudukot yung lock dito sa loob kapag nandun sa labas yung tao. Okay, so yan lang muna sa pagkangayon mga kamukil, no. Dito tayo sa katulunan ng project, ganun pa rin. Dito sa kabilang bahay, ito, nag-install tayo ng another electrical na naman mga kamukil, no, dito. Ayan, papansin nyo, para sa bahay na to. So may sarili itong metro sa kuryente niya, tapos meron din siyang sariling metro para sa tubig niya, no? Bali dalawang bahay itong ginawa namin dito. Nasa 90% na tayo mga kamukil, sa welding works at saka concrete, no. Nasa 90% na tayo. Pero sa pagpipintura, wala pa tayong ulo na simulan na natin yung paglilinis sa pagpipintura dito sa loob, no. Bukas yung trabaho ni Master Bonnie, mag-sit up na nitong mga pintuan sa bawat hamba, no. Kung saan yung may mga hamba, yun yung sit upan para malagyan na natin to ng pintuan. Okay na siya. Pero may mga opening dito mga kamukil, may mga lagusan, pintuan na wala siyang pintuan. Katulad niyan, open lang yan lagi, walang pintuan yan. Yung pagpo-flooring natin, ayan. Natapos rin namin sa wakas, naging malinis na rin siya. Ano, may mga kalat na lang pero kukunti na lang. Okay, so yan lang mga kamukil. Tapos yung ating mga window, nagkakaroon tayo ng canopy. Bawat window na nasa tagiliran siya, dito hindi tayo nagkakaroon ng canopy dito kasi may bubong naman sa taas. Ayan, no? Ito yung magiging driveway nila sir dito, papasok doon.
Yan. Tapos nagbabalak pa si sir, magpapagawa pa ng isa pang bahay dyan para sa business purposes, no? Kung may budget pa. So titingnan na lang natin, hintayin na lang natin yung signal ng ating kliyente. So, sa pagka ngayon, yan lang muna, no? Yung ating mapapaabot tungkol po sa sliding gate. So abangan nyo, tutukan nyo lang ito mga kamugil para yung mga nagsisimula pa lang o gustong kumuha ng mga diskarte, may makukunan din kayong diskarte kung paano to tiradahin itong ganitong double sliding, no? Double sliding na mga gate. Ayan. Yung taas ng ating gate mga kamugil, 7 feet po yan. Yung tayo niya, tapos yung lapad niya, lampas 300 cm siya, no? Oh, yan lang mga kamukil. Tapos gamit natin dito 2x4 yung ating pang framing. Yan. So napapansin nyo wala pa siyang gulong, no? Magkakaroon din yan ng gulong mga kamukil pagka darating yung gulong. Bukas siguro may gulong na yan. So inuna ko na muna sa paggawa itong frame mga kamukil. Tapos inalign ko na siya kagad dyan. So dyan ko na siya ginagawan ng design para makukuha natin o hindi tayo madi-disalign. Kapag nasa flat kasi tayo, pwede naman mga kamukil. Pero kailangan, pag ganitong klaseng mga gate, kailangan naka-assemble tayo ng pamatungan yan na naka-level din para hindi tayo sasablay. No? Pagdating dito, baka kasi gigiwang-giwang yung ating gate. So, pangit tingnan. So, sa akin mga inaktol ko siya. Kinuha ko yung saktong hulog niya dito. Pagkatapos kong ginawa yung frame, inaktol ko siya dito. Kinuha ko yung saktong hulog niya. Tapos nung okay na, nilagyan ko siya ng mga brace para hindi na siya gagalaw-galaw. Sa ganitong paraan, makukuha natin yung alignment nito lagi. Okay? Thank you mga kamukil. Maraming salamat.